Magandang buhay sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago po natin umpisahan, nais ko po kayong batiin. Kaya big shout out, Team Kapuso, sa aking team, The Voice and the Girls, kay kapatid Renegade Offering Channel, at sa kanyang may bahay Agnita's Kitchen. At syempre, kay Lynn Hema Hong Kong, Ate Babes, Daddy RPH, CBL 30, Ate Josie Dixon, Deshmashi, Idol Z88 OLM, Food for the Soul by Simply Ray, kay Ma'am Janet Galvan Salazar, LTC Support, Kaalam sa Kinabuhi TV, Shever Vlog, at siyempre sa aking kasama rito sa bahay, Pinoy Firearm Instructor by Elmer Pilorin, at kay kapatid na MC White here. At ngayon, mayroon naman po tayong babasahing sulat galing sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo lamang ako sa pangalang Vincent. Kuya, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Para inyong maintindihan ang aking kwento ng buhay, akin pong umpisahan. Kuya, nung makilala ko ang itago natin sa pangalang Vilma, doon nagbago ang aking buhay. Naging masipag dahil gusto kong mapangasawa si Vilma. Kaya nung inalok ko siya ng kasal, pumayag siya. Hanggat sa nagkaroon kami ng isang anak na lalaki. Mahirap kami noon dahil wala akong regular na trabaho. Pero dahil may pera ang aking mga magulang, napag-isipan namin ni Vilma na kumuha ng pwesto sa palengke. At nakakuha naman kami, Kuya. At nabigyan kami ng puhunan ng aking mga magulang. Kaya nakakuha kami sa fish section. At masipag naman si Vilma, Kuya. Doon nagsimulang aming buhay.
kung saan nakakakain na kami ng maayos. Hanggat sa nadagdagan pa namin ito ng isa pang anak ko yan, na isang babae. Doon lalong nagpursigi kami ni Vilma. At iwan ko ba, kuya? Kung kailan naging maayos ng aming buhay. Doon nagsimulang pagbago ng aking ugali. Iwan ko ba kung bakit nakaramdam ako ng silo sa aking asawa. Lalo na kung samahan ko siya sa palengke. Nagsisilos ako tuwing may kausap ang aking misis na lalaki. Nalalaman na lang niya po ito dahil hindi na po ako nagsasalita. Kaya minsan yan ang napapag-awayan namin. Pag-uwi ng bahay, nag-uusap kami. At sabi ko sa kanya na nagsisilos ako nung nakikipag-usap siya sa lalaki. At sinabi ni Vilma sa akin na yan dapat talaga ang gagawin sa mga customers. At nagalit pa nga siya dahil hindi naman porke nakikipag-usap siya at nakikipagtawanan ay naglalandi na siya. Pero ewan ko, kuya. Talagang inaaway ko siya at gusto kong masunod ang gusto ko. Kaya para makalimutan ko minsan ang aking galit sa kanya, dinadaan ko na lang sa inom ng alak. At nang malasing ako, Kuya Kalbo, nasaktan ko si Vilma. At may mga pagkakataon kailangan ko siya. At sinasabi niyang pagod siya dahil sa trabaho sa palengke. Pero pinipilit ko siya. Dahil ang gusto ko, ako ang masunod. Kaya hindi nakatiis si Vilma ko yan. Tulog ako nang umalis siya. Nagtaka na lamang ako nang sinabi ng aking panganay na umalis daw ang kanyang mama na may dalang bag. Dali-dali akong bumangon. Wala na nga si Vilma sa bahay, kuya. Kaya ako na lang ang nagbantay
sa aming pwesto sa palengke. Ang hirap palang magtinda. Lalong-lalo na marami akong iniisip, kuya. Pati ang aking mga anak ay malungkot dahil hinahanap nila ang kanyang nanay. At tinawagan ko si Vilma, kuya. Hindi na talaga siya makontak. Talagang iniwan na kami. Dahil hindi na nakatiis sa ugali ko. Kaya lumipas ang mga araw, buwan, ay hindi talaga nag-text o tumawag man lang si Vilma. At may mga nababalitaan akong sumama na daw sa ibang lalaki. Pero hindi ako naniwala noon. Hindi ako naniwala sa mga sabi-sabi ng mga nakakita. Hanggat nalaman ng aking panganay na anak. Nagalit sa kanyang mama. Pero hindi ko rin masisi si Vilma dahil sa aking kalupitan sa kanya. Hanggat sa umabot ng 1 taon, kuya, bumalik si Vilma sa bahay. At ang akala ko no'y makipagbalikan na siya. Pero, hindi pala, Kuya Kalbo. At ang sabi niya, nag-ipon siya ng mahabang panahon dahil gusto niyang isama ang aming 2 anak. At ayaw niya nang makisama sa akin. Wala akong nagawa, Kuya Kalbo. Pero ang aking panganay na anak ay hindi sumama sa kanya. Dahil sa nabalitaan niyang mayroon daw ibang lalaki ang kanyang mama. Kaya ang nadala ng aking asawa ay ang aming pangalawang babae. At mula noon, kuya, tuloy ang pag-aaral ng aking panganay. At gusto ko man suportahan ang aming anak na babae. Pero hindi ko na makontak si Vilma. Hanggat dumating ang araw ko yan na hindi ko inaasahan. Inatake ako ng high blood.
Paralisa ang kalahati ng aking katawan. Dahil kami lang dalawa ang aking anak na panganay. At malubha ang aking kalagayan noon. Kaya tumigil ito sa kanyang pag-aaral. At siya na ang nagbantay sa aming pwesto sa palengke. Siya na lang daw ang magbantay habang ako'y magpapagamot. At nagpaterapi ako, Kuya Kalbo. Mabuti na lamang masipag ang aking anak at naintindihan ang aming sitwasyon. Hanggat dumating ang araw, Kuya, na nakarecover ako. Kaya sabi ko sa aking anak, ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. At ako na ulit ang magbantay sa aming pwesto sa palengke. Pero sabi ng aking anak, ay ayaw niya nang mag-aral. Gusto na lang niyang magnegosyo, Kuya. At samahan ako sa aming pwesto. At noon nagkaroon na rin ng girlfriend ng aking anak. Hanggat sa napag-isipan niyang mag-asawa na. Kaya nung magpaalam siya sa akin, hindi ko na rin siya napigilan, Kuya Kalbo. Kasal noon ng aking anak. Pero hindi dumating ang kanyang mama. Sobra talaga ang galit niya sa akin, Kuya Kalbo. Tuloy-tuloy pa rin ang aming tinda noon. Kaya okay ang aming pamumuhay. Hanggat sa nakilala ko, ang itago na lang natin sa pangalang Mel. Dahil matagal ng panahon, Kuya. Kaya napag-isipan ko na lang din na mag-asawa ulit. At ipinangako ko sa sarili ko na ayaw ko nang gagawin pa ang mga nagawa ko kay Vilma. Hanggat sa nabiyayaan ulit ako, Kuya, ng isang anak. Naging masaya kami ni Mel. Sa aming pagsasama, Kuya Kalbo. Sa totoo lang, umabot pa ng 3 ang aming anak, Kuya.
Pero hindi ko ulit inaasahan, kuya. Na-stroke na naman ako sa pangalawang pagkakataon. At mas matindi pa ito. Dahil talagang hindi ko na maigalaw ang aking katawan. Kaya grabe ang pagtitiis ni Mel sa akin. Mabuti na lamang at may panggastos kami. Kaya nagpa-therapy na naman po ako, kuya. Mahabang panahon na ako'y nakahiga sa higaan. Mabuti na lang hindi ako pinabayaan ni Mel. At tinutulungan ako ng aking anak. Ginawa din niya ang kanyang makakaya na bumalik sa normal ang aking pangangatawan. Minsan napagsisihan ko ang lahat. Ang hirap palang nakaratay sa higaan, Kuya Kalbo. Pero kailangan lang magtiwala at magdasal. At kahit papaano, kuya, unti-unti akong gumaling. Sa kasipagan ng aking anak at ni Mel, na hindi nila ako pinabayaan, kaya ako tuluyang gumaling, kuya. Naka-recover. Kaya malaking tulong ng aking anak at ni Mel sa aking buhay, kuya. Pero minsan, naisip ko rin si Vilma, kuya. Naisip ko ang mga nagawa kong kasalanan sa kanya. Kaya gusto ko siyang makita para humingi ng tawad. Sa mga nagawa ko sa kanya. Pero yun nga, kuya, huli na ang pagsisisi. Kaya naway mapatawad nila ako sa aking mga nagawang kasalanan kay Vilma. Dahil hindi naman sana kami magkahiwalay noon kung hindi ko siya nasaktan. Kaya pinaliwanag ko sa aking panganay ang lahat. At sabi ko sa kanya, huwag siyang magdamdam at huwag siyang magalit sa kanyang ina. Inako ko ang lahat. Na ako ang dahilan kung bakit umalis ang kanilang mama sa bahay. At tuluyan kaming iniwan. Kaya sabi ko sa aking panganay na hanapin niya ang kanyang mama.
mawala man ako sa mundo at kung mahanap niya ang kanyang mama, pinapasabi ko na humihingi ako ng tawad. Pero dahil sa tagal ng panahon na hindi na nakita ng aking anak ang kanyang mama, ay hindi na ito hinahanap, Kuya Kalbo. Kaya ngayon, tuloy-tuloy ang aming magandang pamumuhay. Nandyan pa rin ang aming pwesto sa palengke na kung saan ay pinagtulong-tulungan namin tatlo ng aking anak at ng aking asawa na si Mel. Kuya, maraming salamat. Naway niyong nagustuhan ang aking kwento ng buhay. Kwento na sana'y makuhanan ng aral. At sana'y, Kuya, marami pang magpadala ng kwento ng buhay dito sa iyong programa. Muli, maraming salamat. More power, Vincent. Sir Vincent, maraming salamat. Siyang napakagandang kwento. Kwento na mapulutan ng aral. Lalong-lalo na sa mga lalaki na sobra ang selos sa kanilang minamahal. Sa nangyari sa iyo, iyo ring napagtanto ang iyong kamalian. At ito ang pinakamahalaga sa lahat, Sir Vincent, na tinanggap mo ang iyong kasalanan. At sa katunayan pa nga ay gusto mong manghingi ng sorry kay Ma'am Vilma. Hindi pa huli ang lahat. Mas magandang ikaw mismo, personal, ang manghingi ng sorry sa kanya. Mas maganda kasing makahingi ka personally. Para mabunot na ang tinik sa iyong isipan at sa iyong puso. At maraming salamat kay Ma'am Mel dahil hindi ka pinabayaan nung ikaw ay inatake muli
Yun ang totoong pagmamahal. Inalagaan ka hanggat sa gumaling ka ng tuluyan. Kaya Sir Vincent, ingat sa iyong kalusugan. At naway, pagpalain ng iyong pamilya. Kaya maraming salamat po sa iyong kwento ng buhay. Mga kaibigan, inyo pong narinig ang kwento ni Sir Vincent. Napulutan natin ng aral ang kanyang kwento. Kaya sa mga siloso na ating mga kaibigan, normal ang magsilos. Pero huwag tayong manakit ng pisikal. Dahil mas matindi ang kanilang mararamdaman pag yan ay nasaktan, lalong-lalo na sa pisikal. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong suporta. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawin niyo po akong isubscribe at mag-comment. At syempre mag-share sa ating mga kaibigan. Malay po natin, isa sa inyong mga kaibigan ay magpadala rito ng kanilang kwento ng buhay. Kaya maraming salamat sa inyong walang sawang suporta dito sa ating palatuntunan at dito sa aking channel. Muli, ito nga po pala si Jun Sahay ang nagsasabing, God bless us all.